Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Commission on Higher Education bibilisan ang paglalabas ng tulong pinansyal para sa mga estudyante sa kolehiyo na biktima ng lindol sa Mindanao. Bilang ng kumpirmadong nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani at Caratic probinsya, umabot na sa 78 ayon sa NDRRMC. 106 na boto na itala ng Pilipinas upang opisyal na maihalal sa UNESCO Intangible Heritage Committee. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Bibilisan ng Commission on Higher Education o CHED ang paglalabas ng tulong pinansyal para sa mga estudyante sa kolehiyo sa mga lugar sa Mindanao na sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Sa isang pahayag, nangako ang CHED na mailalabas ang mga ayudang tulad ng Tertiary Education Subsidy o TES. Alinsunod anya ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang mga Grants in Aid program na aalalay sa mga apektadong estudyante sa kanilang pagbangon mula sa sakuna. Noong June 13, pinangunahan ni CHED Chairperson Shirley Agrupis ang pamamahagi ng TES grant para sa mahigit 800 benepisyaryo sa General Santos City, Tacurong City, Coronadal City, Munisipalidad ng Polo Molok. Nasa 500 at isa pang benepisyaryo ang inabutan ng tulong sa iba pang bahagi ng Sorsogen. Nakapaglabas na ang CHED ng mahigit 2 bilyong pisong halaga ng TES at tulong dunong program grant noong Abril at Mayo. Nasa 764 million pesos na halaga ng grant sa ilalim ng TES ang ipapamahagi sa mahigit 66,000 na benepisyaryo sa Sorsogen para sa second semester ng academic year 2025 to 2026. Samantala, pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang operasyon nito laban sa mga scammers sa Mindanao na nagpapanggap bilang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa PNP, may mga nagkukunwari bilang government inspector at project evaluator na tinatarget ang mga napinsalang bahay o gusali dahil sa lindol. Noong linggo, naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang 2 babae na nagkukunwari bilang opisyal ng DPWH at nagsasagawa ng pag-iinspeksyon. Nadiskubring humihingi sila ng pera kapalit ng pagsasagawa ng mga proyekto sa kanilang lugar. Nangako si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na mahahanap at mapapakulong ang mga naturang manloloko. Naunang iniutos ng Pangulo sa pangunguna ni Interior Secretary John B. Cremulya na panatiliin ang kaayusan sa mga nilindol na lugar at protektahan ng mga tao laban sa krimen. Umabot na sa 78 ang kumpirmadong nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani at Caratic probinsya ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Ayon sa ahensya, 21 na ang bilang ng mga namatay at 13 ang nawawala sa Davao Region. 57 naman ang nasawi habang 17 ang nawawala sa Sorsogen. Samantala, umabot na sa mahigit 1,300 ang naitalang sugatan sa naturang lindol at mga aftershocks. Apektado ng lindol ang mahigit 346,000 na pamilya mula sa 573 na barangay sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sorsogen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Patuloy na kinukumpirma ng NDRRMC ang bilang ng mga casualties. Naihalal ang Pilipinas sa UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage o IGC-ICH para sa taong 2026 to 2030 sa kabuuang bilang na 106 na boto. Ginanap ang halalan kasabay ng 11th session ng General Assembly kasama ang mga bansa na miyembro ng 2003 Intangible Cultural Heritage Committee na ginanap sa headquarters ng UNESCO sa Paris noong June 17. Ang iba pang miyembro na naihalal mula sa Asia-Pacific na nasabing committee ay ang Japan na may 117 votes, Indonesia na may 113 votes at Cambodia na may 97 votes. Sinabi ng Philippine Embassy sa France na ang halalan ay maliwanag na tanda na kinikilala ng buong mundo ang mayaman at aktibong kultura ng mga Pilipino. Bilang ganap na miyembro ng IGC-ICH, bubuo ang Pilipinas ng mga programa para pangalagaan ang mga nabubuhay pang pamana sa mga lugar na madalas maapektuhan ng bagyo at pabago-bagong panahon. At sa balitang pangkalakalan, inaprubahan ng Presidential Agrarian Reform Council or PARC
Sa ika-41 meeting nito sa Quezon City, ang mga mahalagang proyekto ng Department of Agrarian Reform para sa mga Agrarian Reform beneficiaries. Kabilang dito ang pagpapatuloy sa pagpopondo sa 3.9 billion pesos na pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka na layong mapabilis ang transportasyon at akses sa mga pamilihan. Sinang-ayunan din ng PARC ang 2 bilyong piso na alokasyon para sa scholarship program at iba pang suportang pang-edukasyon para sa mga dependent ng magsasaka. Inendorso naman ng Konseho ang pagpapatupad ng Halal Food Industry Development Project na inaasahang magpapalakas sa kabuhayan ng mga maliliit na magsasaka. Bilang paunang suporta sa proyekto, inirekomenda ng PARC ang paglalabas ng 16 million pesos mula sa Agrarian Reform Fund. Pinamumunuan ni Pangulong Marcos, ang PARC ang pinakamataas na policy-making body ng pamahalaan pagdating sa implementasyon ng reformang pang-agraryo. Samantala, inaanyayahan ng Department of Tourism ang publiko na dumalo at makiisa sa Salam 2026, The Halal Tourism and Trade Expo Philippines na gaganapin sa Quezon City sa June 19 hanggang 21. Itatampok sa nasabing expo ang mayamang kultura, destinasyon at ang patuloy na pag-unlad ng halal industry sa Pilipinas. Makikilahok sa event ang iba't ibang individual mula sa sektor ng turismo, negosyo at kultura upang palakasin ang kanilang ugnayan at higit pang maisulong ang halal tourism sa bansa. Ito ang pangatlong taong isasagawa ang expo na layuning iposisyon ng Pilipinas bilang Muslim-friendly destination. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.